Kaugnay ng sunod-sunod na lindol, magkakasama natin si Engineer Angelito Lanuza, ang Supervising Science Research Specialist ng PHIVOLCS. Magandang tanghali po sa inyo, Engineer. Salamat po sa oras. Magandang tanghali po, Cheryl. Cheryl? Apo. Engineer Lanuza, simulan ko po dun sa pinakahuling pagyanig sa Bugos City, Cebu, kaninang madaling araw. Ano po ang pinagmulan nito? Ito po ay isang maliwanag na aftershock pa rin po nung September 30 main shock sa Bogo po, no? Tulad nga po nung nasabi nung nakaraan, may natagpuan po doon na extension sa katubigan po malapit po doon sa Bogo Bay, no? At iyon po ang source ng main shock ng September 30 at itong pong 5.8 kaninang madaling araw ay ito po lamang ay isa sa malalaking aftershock noon pong nangyari noong September 30. So it's just an aftershock. Pag po ba aftershock at yung kasing lakas nga na pinagmulan na lindol ay 6.9, Apo. 6.8, ay gaano po katagal ang aftershocks? Okay, yun pong malalaki yung ganyang size o na magnitude earthquake po, it may take weeks to months po ang aftershocks, no? Kasi medyo yung size 6.8 po ay nakabulabog ng may kahabaan, nagdulot kumbaga na-istorbo niya po yung ilalim, kailaliman ng Bugo area and the neighboring towns po doon. Natural lang po na habang bumabalik ito to its normal state ay nagkakaroon pa po ng mga pagyanig. So paano po, para klaro, kasi syempre ang lakas pa rin po nun, parang tingin ng tao, panibagong lindol po ito. Paano ba tinutukoy, engineer, natutukoy kung aftershock lang o bagong lindol yung nararanasan na pagyanig? Okay po. For Bogo area, mas madali po talagang masabi na aftershock siya kasi nga po fault ito Um, tapos yun pong magnitude ng mga succeeding earthquakes po should be much lesser than the main shock po. This one, this morning is just 5.8 po. Although yun nga, kaya natin medyo siguro nalakihan yung mga dahil kasama na rin po riyan yung naging pangamba na nakuha nila doon po sa main shock. So dapat po maiko-consider na aftershock if it's not, paano ba, less than 1 Mas magnitude? maliit po, opo. Opo, mas maliit po. Yung main shock natin was initially 6.9, no? Opo. This morning po is just 5.8, no? Okay. Yun po ang difference. So pag ang difference ng magnitude is more than one magnitude, Opo. that's Opo, considered opo. as aftershock. Opo. And gusto ko rin po kayong bigyan ng pag-imagine about the magnitude, no? Yung magnitude 5 po, kailangan ng 30 times na magnitude 5 to produce magnitude 6. Hindi po siya 5 plus 1 equals 6, no? Ganon po tayo mag-imagine in terms of magnitude. It's 30 times of the lower number to produce 1 magnitude level po. So far Yun. po, Engineer Lanuza, ilang aftershocks na po ang naitala at sabi nyo nga po, it could take weeks or months. Pero so far, ilan na pong aftershocks ang naitatala? Okay, yan po magandang katanungan yan, For Bogo po, for 15 days starting nung for 14 days starting September 30 po, we have already recorded 11,771 aftershock po as of 8 a.m. Ngayon pong 11 a.m. po, umabot na po ito ng 11,835 aftershocks po, including na po yung kaninang madaling araw. Una na pong sinabi ng PHIVOLCS na walang koneksyon itong sunod-sunod na lindol sa iba't ibang bahagi ng bansa. At nagkaroon din tayo ng pagkakataon po kami last week na makausap din si Director Katoto Bacolcol, na sabi niya, araw-araw naman tayo nakakapagtala talaga ng lindol dito po sa ating bansa. I think around 30 yung average daily na naitatala natin na pagyanig nga po. Pero yung lakas na halos sunod-sunod po,
bakit po ba nangyayari 'to? May connection po ba itong mga, nangyari sa, Bugos, ay sa Cebu, sa Davao Oriental, Zambales, Surigao, and La Union? Yung pong mga nabanggit na lugar ay sobrang magkakalayo po. Mhm. At saka po iba-iba pong piraso po ng, source kasi. So, sobrang malayo na for example ni La Union and ni Zambales to Davao Oriental para po ma-trigger yung tinatawag nating mati-trigger po. Siguro po nangyayari yan dun lang sa mga magkakadikit na mga sanga ng earthquake source po na puwedeng mangyari yon, 'no? Pero yung pong ganyang magkakalayo, si Cebu has nothing to do with, Zambales and has nothing to do with La Union and of course doon po sa nangyayari sa Philippine Trends. Idagdag ko lang po doon sa katanungan niyo kanina na we have 30 earthquakes per day, that's very true. Mhm. Kaya po yung karamihan lang po dun maliliit and to give you more, sa loob po ng 2 linggo, tayo po ay may naitala na 3,100 earthquakes po, 'no? At, 78 na po ang naramdaman diyan at 6 nga po yung medyo strong to major earthquakes po na maikokonsidera natin including yung Zambales, 'yan 'no. Tapos 2 dun sa Davao Oriental, 1 dun sa Surigao del Sur, sa Caguait, yun po. Mhm. Ganyan po karami talaga ang ating lindol at yung pagkakasunod-sunod po ng malalaking magnitude, maybe, good coincidence lang o hindi ko naman sinasabing good, pero it's, coincidence lang po na nagkataong nagkasabay-sabay sila. So, wala po tayong nakikitang pattern na nakikita dito sa pagkakasunod-sunod po ng pagyanig? Yung pattern po kasi mahirap po yan i-prove sa science 'no. Kaya ang basic na sagot po diyan, hindi po na kailanman nagpapakita ng pattern ang mga nagkakasunod-sunod na ganitong size po ng lindol in the Philippines. Wala pong pattern. Mhm. Yung pong nayanig, kasi di po ba may trench at saka faults? Mhm. Like dito po sa 5 naranasan natin, meron po bang iisang trench or fault na yumanig na pareho dun sa particular na lugar na yon? Okey po. Yun pong sa Bogo, it's a fault. Pagka Mhm. po, titignan po natin ano, kumbaga yun pong pinakabalat ng Earth may hiwa lang po, 'no? Yun po ang fault. Okay. Gano'n po ang gumalaw sa Bogo. Yung Opo. gumalaw po dito sa may Eastern Mindanao, meron po kasing pumapailalim na balat 'no, ng Earth 'no. Yun pong Philippine Sea o yung ilalim ng Philippine Sea, pumapailalim po kasi. Mhm. So, since hindi naman po madulas yan, may friction, in other words, natural lang pong na mag-i-standby muna siya 'no. Mhm. Patuloy po ang pagtulak mula doon sa Philippine Sea. So, there will come a time po na bibigay at magpapatuloy po yung pag-ilalim at yun po yung tinatawag natin na pagbitaw po nung friction and that will generate tsunami. Mhm, 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 mhm. Okay. Sorry po, earthquake. Ear Sorry, ay ng earthquake. earthquake, okay. Opo. Yun pong, ano ang kaibahan 'pag sinabing trench sa fault? Yun nga po, usually yun pong trends ay nasa plate boundary kung Oo. saan nga po yung may pumapailalim. Kaya Alright. nga po diyan sa Philippine Trench nandiyan yung Philippine Deep, eh, 'no po? Hmm. Yan naman pong fault ay basag lamang dito sa pinakabalat, 'no, yun ang fault. So 'pag meron pong pumapailalim na parte ng balat ng Earth, ito po ay yung, trends na tinatawag natin. Yan po yung mga capable of producing, mas malaki na lindol po. So, meron po tayong 6 na trench sa Yes, Pilipinas at, opo. hundreds, more than 100 of faults. Ano po bang Yes mas po. nakakatakot na gumalaw, yung fault or yung trench? Or wala rin yan sa fault or trench, depende yan sa lakas? Okey po, yung, mas malakas po of course, in the case of the Philippines, mas malakas po ang lindol na dulot po ng trends. Kasi una po, napakahaba ng Philippine Trends 'no. Hindi ko naman po sinasabi na ito ay minsanang gagalaw, pero segments lang po kasi yung gumagalaw, yung pumapailalim na tinatawag natin. Kaya yung pong trends, ang may kakayahan pong magbigay ng mas malaking lindol. Yun naman pong sa fault,
basically maiigsi lang po kasi yung mga fault, 'no? At saka hindi po siya continuous na fault, ito po ay segmented o putol-putol po. Kaya isa-isa lang din po yung gumagalaw dun sa fault. Kaya masasabi ko po na mas maliit ang kayang idulot po na lindol na nagmula po sa fault. Pangalawa po, since karamihan po sa mga trenches natin ay nasa ilalim ng dagat, meron pa pong kaakibat na hazard 'yan, which is actually tsunami. 'Yun Mhm. po 'yun. 'Pag sobrang lakas po lindol na nagmula sa trench sa ilalim ng dagat, ito po ay kayang produce ng tsunami po. Unlike sa fault, usually nasa lupa po yung fault, 'no, usually, pero may mga extension din sa karagatan, hindi naman po niya kayang mag-produce po ng tsunami ang mga faults. Ano naman po ibig sabihin ng doublet earthquake na nabanggit nga ng FIVOX tungkol po dito sa lindol sa Davao Oriental? Okay, ang Philippine Trench po kasi ay meron po siyang behavior to produce kambal. In other words, kambal na earthquake lang po 'yan. 'Pag po naging tatlo 'yan, instead of calling it triplet, we call it multiplet. Mhm. So, si Philippine Trench po ang, very classic po to produce, doublet po, kambal in other words, 'no? Kung saan po yung pagsiksik po nung, sinasabi kong may sumisiksik na Philippine Sea Plate po, hindi po kasi minsanan siyang sisiksik, 'no? Maybe portion of it, nakasiksik siya, then nag-produce siya ng isang lindol, and then portion of it na sumiksik po ay, puwedeng sumiksik pa further a little bit later. Ito po ay dapat nagaganap within a very short span of time, 'no? Tapos ang magnitude po nung doublet events po should not be, very far from each other. Halos, magkadikit lang po yung magnitude, and those are the doublet events po. Nangyari po yan here in the Philippines in 1995 sa may Eastern Samar. Nangyari rin po yan noong 1992 diyan din po sa may Manay area or Davao Oriental. Nangyari ulit ito in 2023, December 2 and December 4, dito naman po sa may Kagwait and Hinatuan. Kaya po 'yan, very very, maganda po yung pattern po ni Philippine Trends ay talagang may kakayahan po siya na mag-produce po ng mga doublet or multiplet events. Engineer, marami pong lumalabas na prediction sa social media tungkol sa umano'y magnitude 8 or 9 na lindol. Ano ho ba ang paalala or mensahe, tugon dito ng FIVOX? Okay po. Alam naman po nating lahat, 'no, na wala pong nakaka-predict. When we say prediction kasi we can tell, the exact time and date. So, for example, if we have 35 earthquakes po in the Philippines per day, then ang laki po ng chance nitong mga nagpe-predict na tumama. So, ang tanong lang ngayon diyan na kaya nilang hulaan ay yung, magnitude, 'no? Ang ginagawa ni Phibox po in terms of prediction, pinag-aaralan po natin ano ang kakayahan ng isang trends, isang fault na may pinakamalaki na kaya niya idulot na lindol, gano'n po. But to tell po, the public about the exact time and exact size of the wala pa po tayo niyan, buong mundo. Pangalawa po, ah, parang imposible po yung magnitude 9.0 for the Philippines. Base sa pag-aaral namin, and it's much, lower than magnitude 9 po ang puwedeng maganap po in the Philippines. Sa dami po ng aktibong fault segments at trenches sa bansa, aling mga lugar po ang mas dapat maging alerto, engineer? Basically po lahat, buong Pilipinas po, alerto po. Sinasabi natin wala pong, earthquake epicenter sa Palawan, pero puwede po silang dalawin naman ng tsunami coming from Sulu Sea, 'no? Now, kung titignan po natin yung seismicity of the Philippines, ang pinakaaktibo po talaga o pinakamaraming lindol na naganap po ay andiyan po sa may Eastern Visayas or shall I say Eastern, Philippines, 'no? Eastern Visayas and Eastern Mindanao po. Andiyan po talaga, if you take a look at the Philippine seismicity. But nonetheless, dito naman po sa west of Luzon na may Manila Trench po, napakarami din pong lindol na kaganapan diyan maski pa po nung unang panahon. Pagbababa po tayo sa may bandang Visayas, diyan sa may mga, Antique area, mga gano'n, meron din pong lindol diyan. So, I can say po, dating po sa lindol, lahat po ng
ng lugar ng Pilipinas ay maaring makaranas po ng mga hazard na dulot po ng lindol. Kaya iba yung ingat po sa lahat ng parte ng Pilipinas. Marami pong salamat, Engineer Angelito Lanuza, Supervising Science Research Specialist ng PHIVOLCS.